Okay, good morning class. Ako day si Mr. John Sisles gikan mi sa Oberman Foundation og thankful mi sa Ginoo nga nakabot mi karon diri para magtudlo sa inyo mahitungod sa upat ka butang no or four core values nga gitudlo sa DepEd. O kining upat ka values nga gitudlo sa DepEd mao ni siya ang makatao, makabansa, makakalikasan og makadiyos. O gusto namo karong adlaw nga maka-share sa inyo unsaon para mahimong successful aning upat ka butang. So kay limited naman among oras, magsugod na ta sa pinakauna. So atong unahon no, ang kining topic nga makatao. So unsa ning makatao? Pag may tag makatao, para may matang successful, mo ni siya ang kinaiya ba nga dapat nasa ato bitaw gusto ang pagwintag makatao dapat natay sakto nga relasyon sa atong isig katawo natay maayong pamatasan disiplina og respeto sa atong isig katawo og para may matang successful sa ani nga area pod sa pagkamakatao kailangan natay mga basic words nga dapat natong gamiton so para mahimo tang effective ug successful sa atong mga relasyon sa atong isig katao. Like for example lang kung kita usay na magitay isugo or natay natay mga butang nga masugo sa ubang tao nga kaila nato. So dapat kung kita manugo sa tao, dapat kabalo po ta mogamit sa istorya nga please or palihog tabangi ko. So ina nga pamagi ang imong gipangayon og tabang, di ba dili pod siya di pod niya hunaw nga lain pod imong pagpanugo kay nagsulti magpagpamalihog. O kung ikaw pod gitabangan sa mga sa tao nga imong gipangayon og tabang dapat kabalo pod ta mong sulti og thank you or pasalamat sa ilang gitabang sa imo. So yung kung inana ang atong karakter inana atong batasan mahimo gitang successful sa atong isig katawo sa relationship nato sa isig katawo. O pang pananglitan pod natay nakaaway nga tao. Di ba usually mo kung nag-away ilang pagto sakto sila og pagtupod sa isa sakto pod siya munang naiaway tungod sa pride ba pero kung gusto nato nga ang relasyon nato ato nga tawo ma-fix gyapon tarong gyapon kailangan nga kabaluta mo mangayo og sorry bisag nata sa sakto kay para ang purpose ma-restore lang ang relationship so kung kabalo ka magpaubos magpasaylo musulti ka nga ikaw ang sayop bisag nakasasakto in that way pwede ma-fix ang relationship. So ayog tugutin no nga ang pride mo muguba sa atong relasyon. O inana nga way I believe nga kung imo nang buhaton na imo jud ang effective, na imo jud ang successful sa area sa pagkamakatao. Kung kabaluta mo gamit inana nga mga pulong, inana nga mga istoryahan sa tong isig katao. O mahimot ang successful niya na. Ikaduha, nga atong tunan karon is dili lang makatao kundi po datong tunan makabansa. So unsaon po nato nga mahimot ang successful or makatabang ta sa atong nasod. Like for example lang, di ba nganong naman mo dire karon sa eskwelahan? Di ba namo dire para magtuon. Tama? So nagtuon ta. So pananglitan lang, di ba kay ngano nagtuon ta? Kay kita naman gud natay mga goal, natay mga pangarap sa tong kinabuhi or natay mga future plans sa tong kinabuhi. So for example lang dire sa eskwelahan ang imong teacher nagsugo sa imo nga pagbasa, pagtuon, buhatan yung homework sa inyong balay pag-uli ninyo. Unya, niuli ka sa inyong balay, wala nimo gibuhat tong gisugo sa imong teacher. Giuna nimo maglaag, magbarkada, or magduwa-duwa video games sa imong cellphone. So pag-abot sa exam, unsa kay imong grado ana? Syempre, expect nimo low grades gid ka kasi syempre wala man nimo gibuhat ang pagtuon. So wala jud kay matubag sa exam. Pero kung niuli ka sa balay, ngayon mo tong gibuhat, nagbasa ka, nagtuon ka, gibuhat imong homework nimo, syempre pag abot sa exam, expect nimo nga high grade ka kay imo mang gibuhat ang sakto. So I believe no nga og kung syempre kung mabuhat nimo to, buhaton nimo ang lisod nga butang, imo maging nagbuhat ka og nindot nga character sa imong kinabuhi ana. Og eventually kung mabuhat nimo to, maka-graduate ka sa imong pag-eskwela og matupad nimo imong pangandoy sa imong kinabuhi. So pananglitan gusto ka mahimong doktor, gusto ka mahimong teacher, gusto ka mahimong police, di ba? Kung syempre kung maabot na nimo imong future nga plano nga trabaho, mahitabo lang na kung nakainad to nga character. So kung kailangan gyud no para makatabang to sa atong nasod, kinahanglan nga na pod ay sakto pod nga kinaiya gyapon sa pagpili. Og okay, pause.
Okay, so mo to no. Halimbawa, naging successful na ka sa iyong pag-eskwela, naka-graduate ka, na teacher ka, na doktor ka, or nahimo kang policeman, nakatabang na ka sa atong nasod. Kaya di ba kung police ka, unsay mabuhat nimo sa atong nasod? Syempre, dakpo nimo tong mga tawo nga dautan, makatabang ka sa mga tawo nga nagtinarong. Di ba nga dili madawat ilang kinabuhi kay naman ka nagprotection sa ila kay pulis man ka. O maupod kung doktor ka, di ba? Kung nay nanginhalan og tabang, cure sa ilang sakit, makatabang na ka sa ila. So in that way, kung kabalo lang gid ta mo disiplinas tong kaugalingon, ma-achieve na to tong pangandoy ug diya mahimo tang effective or successful sa atong nasod nga makatabang ta. Okay, og dili lang na no nga mga butang, napad mi gusto itulo sa inyo about sa financial success. Kay daghay mga tao di ba samot na diri sa Pilipinas, daghay kayo mga pobre jud kayo. Tungod pod ni dili tungod kay tungod sa atong sweldo gagmay ra, dili kay ang success sa finances wala ni nagbase kung pila atong sweldo. Nagbase po ni siya sa atong disiplina sa atong kwarta. So like for example lang pananglitan ka mo mga estudyante pa man mo, o kung pananglitan gitagaan mo sa inyong mama og balon nga 50 pesos every single day, unya gastoso nimo to tanan, pilay mabilin sa imo? Syempre wala na gyud, zero. So ibig sabihin success ba na or failure ka na kay wala lang makay kwarta na bilin. So ato masulti nga failure jud ka. Pero pananglitan lang, gitagaan kag 50 nga baon sa mama pero imong gasto 30 pesos lang. Nya imong gi-savings ang 20. Unya di ba sa isa ka semana kalima man ta mag-eskwela. So halimbawa lang mag-savings sa og 20-20 kada adlaw sa isa ka semana, so naka-earn ka og 100 pesos. And then kung imo na i-convert sa isa ka bulan, katong mo 100 nga saving kada adlaw ay 20 pesos nga savings kada adlaw, after 1 month nahimo tong 400 pesos nga savings. So in that way no nga makatipid ta na. Og for example, dili na pud ta maka-utang-utang, makahulam sa ubang tao kung matunan ta na nga pamaagi kay syempre naman tay emergency funds nga magamit kay naka savings man ta. So makaiwas na sa ato para mag-loan, mangutang sa mga tao nga mga kusog po kayo magpatubo. So kilahanglan no nga kabalo kita mag-savings para tay makuot kung maipit-ipit ta. Okay, so in that way mahimot ang successful financially kung kabalo gyud ta mo savings, mo tigom para pod magamit na to sa future nga paggamitan ana. So ikatulo, di ta maglangan no, og ikatulo atong tunan karon is makakalikasan. Okay? So unsa ning makakalikasan? So pag iwatag makakalikasan, morning unsa atong matabang ba sa atong nature? 'Di ba? So syempre atong nature gusto nato nga atong higugmaon atong nature. Gusto nato nga atong nature mahimong natay care sa atong nature. So unsa man nato mahimong successful sa atong nature? Well, una, sa mga simple lang nga pamagi, like for example lang, 'di ba? Kabalo mo kita kung magkaon tag candy na maginay wrapper. 'Di ba? So kung ang candy wrapper basta lang nimo ilabay diya sa bisag asa, nagkaon kag pagkaon ng mga basura gilabay lang bisag asa. So unsay mahitabo to sa atong nature, 'di ba? Katong basura imong gilabay bisan asa, kung mo sangit to sa drain, mo clog to, so mag-cause to og baha. 'Di ba? So makaperwisyo ta sa atong nasod or sa atong nature. So wala ta nakatabang. So kung gusto ta mahimong makakalikasan, makatabang ta sa nasod or sa atong unsa ba ni sa Bisaya, sa kaning kalikasan nato, kinahanglan kabalota nga mulabay sa saktong labayanan sa atong mga basura. Dapat kabalota mo hipo sa atong mga basura og dili to magpatakag labay sa atong mga basura. Wala lang ka simple, di ba? In that way makatabang ka sa atong kalikasan kung kabalo ka mo disiplina sa imong kaugalingon sa pag-atiman sa imong hugaw sa imong basura. Og ikaw pat nga pinakaimportante nga dapat ko nato matunan karong adlaw is about sa makadiyos. Okay, mo ni siya ang isa pod nga pinaka number 1 nga core value sa DepEd is ang makadiyos. So tudloan pod na muna mo karon unsaon pod mahimong successful spiritually. So kung ang atong kalag may impyerno, success ba na o failure? Syempre, failure gid na. Pero kung ang atong kalag moagtog langit, that's success. Og karong adlaw tudloan pod mo namo gikan sa Bible unsaon para mahimong successful spiritually, no? So una, nalantay upat ka butang nga dapat masabtan gikan sa Bible para mahimong successful atong kalag or para maatong kalag mapaingon sa langit. Una, ingon ang Biblia sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ingon ang Biblia nga kitang tanan nakasala sa Ginoo. Og tungod sa atong sala, ingon ang Biblia, naay kabayaran ang atong sala. So ikaduha nga dapat masabtan nato, ang atong sala naay bayad.
Ingon ang Biblia sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa atong isa lang kasala, kamatayon. O ingon ang Biblia, kitang tanan tao ang ayan ta maimpyerno. Ano? Kay dili lang biya isa kasala atong nahimo, daghan tagsala na buhat sa Ginoo. Pero ingon sa Biblia, isa lang kasala ang ayan na ang atong kalag maimpyerno. Ipo sa bro. So, ang Bible magod nagtudlo siya og duha ka klase nga kamatayon. So una, natay gitawag nga physical nga kamatayon. Kinatong lawas mamatay ni siya. Pero ay kalimot no natay kalag. Ang atong kalag kay nakasala man ang atong kalag, yun ang Biblia, ang bayad sa atong sala kamatayon. So human mamatay sa atong lawas ang atong kalag ang ayan may impyerno. Kaya ang atong kalag mobayad sa atong sala sa impyerno. Ug mo na siyang gitawag nga ikaduhang kamatayon. Okay? Pero ang ikatulo nga dapat masabtan nato, ang Dios nahigugma kanato. So kay nahigugma man ang Dios, bisan to dangayan ta maimpyerno, dili niya gusto maimpyerno ang tao. Muna ingon ang Biblia sa John 3:16, mo ni siya ang pinaka-famous nga verse sa Biblia. Ingon ang Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Unsa daw? Ingon ang Biblia nga love kayo sa Ginoo ang mga tao sa kalibutan. Ug tungod siyang gugma, iyang gipadala iyang bugtong anak nga si Jesus. Now, si Jesus Christ, siya Dios, o gitawag po siya sa Bible nga Son of God. Og diri sa kalibutan si Kristo, ato makita nga nanginabuhi siya nga perpekto, sinless, walay sala. Og naghimo siya daghan nga mga milagro. Og tungod niya na nagwali po si Kristo og pulong sa Dios unsaon para ang tao makaagtog langit. Og ngadto mga panahon na nay mga Pariseo, mga religious leader nga nainggit kaniya, og ilang gibuhat, ilang gipatay si Jesus. Kay nainggit man sila sa success ni Jesus. Og unsay gibuhat sa Pariseo, ilang gipatay si Kristo, gikulata, gilatigo, giluwaan, gilaparo, og eventually gilansang siya sa krus sa Kalbaryo. Og iyon ang Biblia, samtang si Kristo gilansang, nga tanan sala diri sa kalibutan gikuha ni Kristo sa iyang lawas dito sa krus. Ingon ang Biblia that He Himself bear our sins in His own body on the tree. Tanan sala nga atong gihimo, siya sip naghimo sa tanan. Og ingon sa Biblia no nga wala lang siya namatay alang lang kanato, kundi alang usab sa sala sa tibuok kalibutan. Og pero atong timanan nga dili pasabot nga si Kristo namatay para sa tanan, dili automatic ang tanan tawo moadto kag langit. Kaya ang Bible si Jesus Christ napud siya kondisyon nga gipangayo nga isa ka butang nga kailangan natong buhaton a deserta niya luwason. So kung atong tiwason og quote ang John 3:16 ingon dito that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So ingon si Jesus Christ kung si bisan kinsa nga motuo kaniya should not perish, dili na maimpyerno apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Now unsa atong tuuhan kay Jesus para maluwas ta? Syempre kalimot ganina ang atong kalag, maimpyerno atong kalag tungod sa atong mga sala. Pero unsay gibuhat sa Ginoo, namatay siya gilubong na banhaw o gikuha niya tanan natong mga sala. O gikatulo iyang kondisyon nga kung motuo ta nga gibayra na niya tanan natong mga sala, ang atong kalag wala nay sala. Kaya syempre, gikuha man ni Kristo tanan sala nato. So ang atong part para maluwas ta, kailangan tuuhan og saligan nato nga si Jesus Christ gibayran na niya tanan sala nato og moro nay pamaagi nga atong kalag mapawalang sala. Kaya di ba, makasulod sa langit dapat perfect, nga wala may perfect. So para ma-perfect ang atong kalag sa atong sala, kailangan saligan nato nga gibayran ni Kristo tanan sala nato. Muna ingon ang Biblia, kung mosalig ta ni Jesus, dili na ta malaglag. Kaya syempre, di naman ta maimpyerno kay wala naman tay sala. Kay nisalig man ta nga gibayran niya tanan natong mga sala. Okay. Og dili lang na no, ang Dios kung mosalig ta niya, napagid siya ihatag kanato. Ingon ang Biblia, but have everlasting life. Makadawat pagid tag gitawag nga kinabuhing walay katapusan. Now, ang kinabuhing walay katapusan, unsa man niya? Ang kinabuhing walay katapusan, mo ni siya ang kinabuhi, no? Nga kung madawat sa imong kalag wala nay kamatayon. Kaya gitawag siya sa Biblia og eternal life. Okay? So, eternal life means never-ending life. Buot pasabot kung ang atong kalag makadawat og eternal life, ang atong kalag walay kamatayon. So, duhay mahitabo sa atong kalag kung kita mo salig ni Jesus. Una, ang atong kalag wala nay sala. Ikaduha, wala nay kamatayon, kay tagaan man tayong kinabuhing dayon. So, kung ang atong kalag wala nay kamatayon, kung ang atong kalag wala nay sala, ang makasala na lang, ang atong lawas na lang. Kaya napamanta diri sa kalibutan. O gayon ang Biblia, kung makasala niya ang atong lawas, syempre, silutan pod sa Ginoo ang atong lawas. So pananglitan, piliyon na to nga maghimog daotan, piliyon na to maghimog mga sala nga dili kalipay sa Ginoo. So ang buhaton sa Ginoo,
is silutan niya ang atong lawas. So kung maghimo tag daotan, ang lawas makanig daotan. Pero ang atong kalag dili na niya silutan sa impyerno, kay dili naman niya pwede bawayon sa ato ang kinabuhing walay katapusan. Kay niingon man siya nga wala to'y katapusan. So kung iyan ang bawayon sa ato, nanay katapusan. So may mo siyang bakakon sa gisaad. Ug ingon siya nga regalo ang kinabuhing walay katapusan. Ingon ang Biblia sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon apan ang regalo sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. So ingon ang Biblia nga ang kinabuhing dayon regalo sa Dios. So kung iya tong gihatag sa ato, dito niya pwede bawion nga regalo man to niya. So kung iya nang bawiyon, dili na regalo. So may mong bakako ng Dios kung iya pa nang bawiyon sa ato. So ang atong kalag wala nagay silot, kaya atong kalag wala nay sala. Atong kalag wala nay silot, kaya atong kalag walay kamatayon. Og di niya bawiyon ang kinabuhing dayon. So kung makasala ang atong lawas, ang lawas ra pod nato ang silutan sa Dios. Usay taganta sa Ginoo sakit sa lawas kung makasala ta. Mga problema, dili ta i-bless, dili niya i-provide itong kinahanglan kung makasala ta. Pero napoy solusyon para dili silutan ang atong lawas. Sa atong lawas, ingon ng Dios kailangan maghimo tag maayong binuhatan, magtinarong ta. Ang purpose sa maayong binuhatan para atong lawas dili masilutan sa Ginoo. Magtinarong ta para atong anihon tarong. Pero dili makabayad sa tanan sala nato ang atong pagtinarong. Munang dili ta malangi tungod sa pagtinarong. Kay ang makabayad sa tanan sala nato walay lain kundi si Kristo lang. So, ang atong saligan para maluwas tas tanan sala nato, walay lain kundi si Kristo lang. Pero ngano magtinarong mo ta sa tong lawas? Gisugo ta nga maghimog maayos tong lawas para atong lawas dili silutan sa Dios, kundi para makaani tag maayo, makaani tag tarong dinhi pod sa kalibutan. Og kung nasabtan ninyo, kung itudlo, mo na siya ang pamaagi para may mong successful ang atong kalag ug para atong kalag makaagto sa langit. And by the way, nakoy pangutana sa inyo. So kung pananglitan karong orasa akong kalag wala nay kamatayon o wala nay sala kay nisalig ko ni Kristo nga gibayaran niya tanan sala nako, pananglitan lang human sa 20 ka tuig. Na ako'y nakaaway nga tao nya kana nga tao kay nag-away mi pananglitan lang wala na ko napugnan akong kapungot, napatay na ko siya. Unya karon kay naresbakan ko sa iyong kauban, napatay pud ko. Ang pangutana asa man padulong ang akong kalag kay napatay man nila akong lawas. So, syempre, ang akong kalag, padulong gyud gyapon sa langit. Because 20 years ago, ang akong kalag wala nay sala. Ug ang akong kalag wala nay kamatayon, kay na naman ko'y regalo nga kinabuhing dayon nga dili pwede bawayon sa Ginoo. And remember, 20 years pa to mahitabo. Buot pasabot in the future pa. Og kung unsa may nakasala after 20 years, di ba ang akong lawas. So ang silutan sa Dios ang ako ra pong lawas. So kung makapatay ko, pwede ko niya ipapriso, pwede ko ipa-death penalty sa gobyerno. Pero kung ilaw kay pa-death penalty, ang mapatay sa ako rang lawas, kaya akong kalag walay kamatayon, kina ko'y regalo nga kinabuhing dayon nga wala gibawi sa Dios, ug ang akong kalag wala nay sala. So, pero pasabot ba nga okay ra mo patay? Syempre dili. Di ba ingon ang Ginoo, thou shalt not kill. So ingon ang Ginoo ayaw pagpatay, kay kung mapatay ta silutan niya tong lawas. So di man ta gusto mamatay sa iyo, di man ta gusto mapriso, munang dilit ta mo patay. Nga ako lang gitulo sa inyo, nga kung makasala ang imong lawas, ang imong kalag wala nay silot. Ang silutan lang sa Dios, ang imong lawas na lang kay mo may nakasala. Okay, so kung nisalig mo karon, gibayaran ni Kristo tanan sala ninyo, imong kalag wala nay sala. Og madawat pud nimo karon ang regalo nga kinabuhing walay katapusan. Og unsa na to para masayod ta nga naa na sa ato ang kinabuhing walay katapusan? Well, ingon ang Biblia sa Romans 10:13 that for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ingon ang Biblia sa Romans 10:9 that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So ingon ang Ginoo, kung atong isulti sa itong mga baba ang pangalan ni Kristo, atong saligan siya, atong isulti niya, nagsalig ta niya nga siya namatay, gilubong urabanhaw, bayad sa itong mga sala, o atong pangayon sa ang regalong kinabuhing dayon, atong madawat ang kaluwasan. So kung ikaw nito, nisalig nini karon, pwede ka musabat sa akong mubo nga pagampo para madawat pud nimo karon ang regalo nga kinabuhing dayon. Posa bro.